Kristiyano ka ba kung si Hesukristo ang sentro ng iyong pananampalataya? O may basihan ba ang pagiging Kristiyano bukod sa pangalan ng simbahan? Marami ang tatanong, marami ang nagdududa, at marami din ang nagkakaroon ng maling akala. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Kristiyano ba ang mga miyembro ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw? Ako nga pala si Brother Dave, isang miyembro ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw. At ngayong episode na ito, titingnan natin ang sagot. Hindi ayon sa opinyon ng tao, opinyon ko lang, kundi ayon sa salita ni Kristo mismo. Ang salitang Kristiyano ay nangangahulugang tagasunod ni Kristo. Hindi ito tungkol sa label, kundi sa paniniwala, pagsamba, at pamumuhay. Sa simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, si Hesukristo ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas ng mundo. Siya ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Siya ang sentro ng lahat ng aral, panalangin at ordinansa. Kung si Hesukristo ang sentro, paano hindi magiging Kristiyano? Tulad ng sinabi sa 1 chapter 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito mismo ang paniniwalaan ng mga miyembro ng simbahan. Walang ibang pangalan, walang ibang tagapagligtas, kundi si Hesukristo lamang. Sinabi sa 3 Nephi chapter 27 verse 27, kaugnay na aral. Anuman ang nakikita ninyo na ako, ay gayon din kayo. Ang layunin ng mga LDS o the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mga kapatid, kung ating makikita noon, ang tawag is Latter-day Saints, shortcut. But right now, mas maganda siyang tawagin na the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang propeta ng Panginoon, ini-encourage tayo na yun ang dapat itawag para na ma-recognize. Halimbawa, noon, pagsasakay tayo ng tricycle, saan ka bababa? Sa Mormons. No? So, ito po yung slang words na kung saan kinurek. Kasi yung Mormon, isa po siyang propeta, hindi po siya simbahan. Tayo po ay parang naandan o naturingan na tawaging Mormons. Kasi pag sinabi nating saan ka bababa, ma'am or sir? Pag sinabi nating the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints po, ano yun? Mormons. Sa Mormons, no? Parati tayong naandan or parati yung tawag sa atin is Mormons. Kaya yung iba, akala nila hindi tayo Kristiyano, tayo mga Mormons. Pero si Mormon po ay isang propeta ng Diyos. No, sa Aklat ni Mormon, hindi po siya Diyos, si Mormon. Hindi po siya ang pinaniwalaan ng simbahan. Siya po isang propeta. Kasi yun lang po yung parang naandan. O parang naturingan ng mga tao na tawagin sa atin. So, ang layunin po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, or in short, yung pinakahuli, LDS Church, ay maging katulad ni Kristo. Hindi po maging katulad ni Mormon o ng ibang tao, kundi maging katulad po ni Hesukristo. At kung mayroon po kayong tanong, mas maganda po na dumiretso po kayo magtanong sa mga missionaries ng simbahan. Kasi pag tayo magtanong, hindi po doon sa source, pwede nilang sabihin na, dinig ko lang ha, sila yung mga Mormons, sila yung mga hindi naniniwala kay Kristo, di ba? Pwede nilang sabihin haka-haka. Pero pag tayo'y magtanong, magsaliksik mismo sa mga membro ng simbahan or mga missionaries, kasi yung mga missionaries
mga full-time missionaries, yun po yung gawain nila araw-araw. Tulad ko po, ako po naglingkod sa Quezon City Mission back in 2006 and 8 to 8 for 2 years, no? Yun po yung binabahagi ko. Kaya po pagka kami pupunta sa mga bahay, papakilala po kami. Halimbawa po, ako po si Elder Abunado. Ako po ay isang membro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Ibig sabihin, pinapakita ko po yung name tag ko bilang ako po yung representative ni Jesucristo. No? So, maraming mga tanong, maraming mga na-clarify. So, dito muna po tayo. Ibig sabihin po nun, bilang membro ng simbahan, gusto natin din na maging katulad ni Jesucristo. Mga karaniwang misconception, ito na tayo. Inunahan ko lang kanina. Hindi kayo Kristiyano kasi iba ang aklat ninyo. Kulay blue. Ngayon may black na, may brown. So, di ba? So, hindi kayo Kristiyano kasi iba yung aklat ninyo. Ano ba yung aklat natin? Ito yung aklat ni Mormon, di ba? So, yung aklat ni Mormon, kung babasihan natin, ibang story to. Siguro, pag-usapan natin ito sa susunod na mga topic. Yung aklat ni Mormon is the another testament of Jesus Christ. Hindi siya other, kundi another, karugtong, no? Sabi nga sa aklat ng Bible, I will quote next time, no, sa aking lesson, na there's a lot of books or mga sulat na hindi nasusulat sa aklat na to. Ito pa, hindi kayo Kristiyano kasi may modernong propeta kayo. Diba? Iba yung may may buhay na propeta kayo, hindi kayo Kristiyano. Dapat wala ng propeta ngayon, wala nang magbibigay ng revelation ngayon. So, imagine natin, pag may buhay na propeta at pagbibigay siya ng revelation na makakatulong sa atin, tulad ng sinabi niya before COVID, take your medicine, dapat maging malakas kayo kasi merong maghaganap. Dumating yung COVID. Sabi ng mga propeta, ng mga buhay ng propeta ngayon, maghanda kayo, prepare every needful thing, prepare kayo ng 72-hour kit, ilang araw yun, 3 araw, dumating yung mga dilubyo, nakapaghanda. Ano pa? Ginawa yung Come Follow Me na lesson. Instead na 3 hours na lang, ginawang 2 oras, yung 1 oras na sa bahay. Bakit? Ang dumating ng pandemic, may more tayong time sa bahay. Ibig sabihin, hinahanda tayo. So, saan nanggaling yung mga impormasyon na yon? Sa mga buhay na propeta. Kasi sila yung nakakatanggap ng mga impormasyon galing sa Diyos. Sabi nga sa Amos, na surely the Lord will do nothing except He will reveal His secrets to His servants, the prophets. Sino yung mga servants niya? Yung mga propeta. So, ngunit tandaan natin, mga kapatid, ang Biblia ay ginagamit, minamahal at sinusunod. So, marami ding nagsasabi, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat ng mga miyembro ng simbahan ay naniniwala po sa Biblia. Binabasa po namin yon, dinidiscuss po namin yon, tulad ng ginagawa ko dito, dinidiscuss ko. Kasi minamahal ko po, minamahal namin, ginagamit namin, at sinusunod po namin. Ang aklat ni Mormon ay isa pang patotoo. Ito po yung nagtetestify, nagpapatotoo kay Jesucristo. Ito yung nagpapatibay na si Jesucristo ay totoo. No? Kung meron kayong 2 witness, 1 or 2 witness, my words shall be established. May establish yung salita ni Jesucristo. Ibig sabihin po nun, yung aklat ni Mormon, hindi po siya kaaway ng Biblia. Ito po ay nagpapatotoo. So, ang tanong, short lang muna. So, bakit Brother Dave tinawag na aklat ni Mormon, hindi tinawag na aklat ni Jesucristo? During that time, si Mormon, dahil nagkakaroon na ng war, if mabasa nyo, maganda, mabasa nyo yung aklat ni Mormon. Nagkakaroon na ng war, no? At pinapatay na yung mga Nephita, mga Nephites. So, si Mormon, ang ginawa niya, yung task niya, is i-compile lahat ng mga books. Yung mga books noon gawa sa lamina ng ginto at lamina ng tanso.
Ano ba ibig sabihin, Brother Dave, ng laminan ng ginto at laminan ng tanso? Alam niyo yung papel? Yung papel, gawin niyo siyang tanso, isa-isa nun. At yung isa doon, yung isang books naman, ay gawa sa papel na gawa sa gold. Yun siya. Kaya laminan ng ginto at laminan ng tanso. Every plates doon, yung mismong page, ay gawa siya sa tanso or gawa siya sa gold. So, ginawa niya, kailangan niya yung i-compile isa-isa. Kasi 'di ba sabi ko nga, kung i-contain lang yung salita ng Diyos, yung buong mundo, ini-exaggerate pa, no? Hindi kasya yung salita ng Diyos. Yung ginawa niya, sobrang daming mga laminan ng tanso at laminan ng ginto. Iniisa-isa niya, yun yung ginagawa niya. Imagine natin kung gaano kahirap yun. Aklat ni Mormon. Bakit siya tinawang Aklat ni Mormon? Kasi pagbigay pasalamat sa ginawa niya. Ginawa siyang Aklat ni Mormon. Pero sa baba doon, sinabi, the Another Testament of Jesus Christ. Ang mga propeta ay tagapagturo ni Kristo. Hindi kapalit niya. Diba? So, yung mga propeta, hindi naman kapalit ni Kristo yun. Tagapagturo niya. Tagapagbigay ng mensahe niya. And ang Kristyanismo ay hindi nasusukat sa tradisyon, kundi sa pagsunod kay Kristo. Hindi ito yung salita na, ay, matagal na kaming Kristiyano, kayo bago lang, hindi kayo Kristiyano. Diba? Pwede bang ganon? Kasi tradisyon. So yung Kristiyano ay hindi lang nasusukat sa tradisyon, kundi sa pagsunod kay Kristo. In real life application, tingnan naman natin sa real life. Ang pagiging Kristiyano ay makikita sa ating paano tayo magmahal. Oo nga, sinasabi natin Kristiyano tayo, ipakita natin sa pagmamahal natin. Paano tayo magpatawad? Kristiyano ba tayo? Magpatawad tayo. Paano tayo maglingkod? Kristiyano ba tayo? Maglingkod tayo. Paano tayo magsakripisyo? Tayo ba'y Kristiyano? Magsakripisyo tayo. Pag ginagawa natin to, nasa landas tayo ng pagiging Kristiyano. Hindi lang yung sasalita na dahil pinanak akong sa tradisyon ko, Kristiyano ako. Paano yun pag hindi ka nagmahal? Paano yun pag hindi ka nagpatawad? Hindi ka naglilingkod at hindi ka nagsasakripisyo? You can still say to yourself na Kristiyano ka. Isabi yung label, tatak, o isa yung pamumuhay. Hindi sapat ang pagsabi ng Kristiyano ako. Ang tanong ay, namumuhay ba tayo tulad ni Kristo? Itinuro ni Pangulong Russell M. Nelson, ang tunay na Kristiyano ay nakikilala hindi sa kanyang pinagtatalunan, kundi sa kanyang minamahal. Kung si Kristo ang laman ng ating panalangin, awit, sakramento at pamumuhay, para sa akin, tayo ay Kristiyano. Mga kapatid at kaibigan, ako po ay naniniwala kay Jesucristo. Kami po ay naniniwala kay Jesucristo. Naniniwala ako na siya ay buhay. Naniniwala ako na siya ang sentro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Ako po ay umiimbita sa inyo na bumisita sa aming simbahan. Bukas po kami during Sunday, mostly po 9 o'clock hanggang 11 o'clock ng umaga. And you can visit po at you can talk to members of the church para po ma-refer kayo sa mga full-time missionaries. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama. Pagkakamali, akong nasasabi or mess words na mga binabanggit, pero hindi po mawawala yung katotohanan. Ang simbahan na ito ay totoo at ang simbahan ay naglilingkod, hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. At ang tunay na Kristiyano ay nakikita sa bawat pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat membro ng simbahan. Alam ko po lahat ng ito ay totoo at ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng anak ng ating Ama sa Langit na si Jesucristo. Amen.